mensahe nining kagabion, no, I entitled this sermon, Would You Buy? Mupalit pagkahapon ini mga igsoon. Kung baligyaan tong karon, no? Anyway, mamaligya ako karon sa inyo mga igsoon. Ang pangutana mo palit ba mo? Diha sa Biblia mga igsuunan, in the book of Genesis, we can see a principle of pride, no? Especially when God was asking Adam and Eve when He said, "Did you eat the fruit or did you eat the forbidden fruit?" Ato ni baluan unsa gitubag sa mao nga magtiayon. Una nitubag ang husband. The husband answered, "Lord, it is because of the woman that you give me." Then the woman said, "Lord, it is because of the serpent that tried to tempt me." So, unsa man ito makita ni igsoon ni ana nga prinsipyo sa Ginoo nga pagtawag unta ngadto sa katawhan balik sa iyang sabakan. Ang ako nakita mga igsoon mao nga ang tao sa diha nga kita nahimong maalam, no, when their human nature, no, na open tungod sa sala ang ilahang kanang kaalam sa maayong dautan, nitubo igsuon ang ginadaladala sa yawa dito pa sa langit kining atong gitawag nga pride. The pride of Satan niabot igsuon sa ilang. And because of that pride, kini nga mga binuhat sa Ginoo, instead na gusto sa Ginoo nga birahon pagbalik sa sabakan, no, God would like them, no, to be to be His people again. Pero tungod sa pride mga igsoon, dili na sila makahibalo mudawat sa ilahang makasapanan tungod kay dili gid ako hinungdan. Dili ako siya gyud mao gid ang babae. Ang babae po dili pud ako kadto pong bitin. So, mauni karon ang ato nga tun-an mga igsunan. Ang ato nga key-text makita nato sa Pinadayag 3:18, Revelation 3:18 says, "I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see." Let us pray. Our Father in heaven, thank you so much, Sir God, for this holy Sabbath that you give us, the Lord. And this evening, as we study the Word, we would like to ask knowledge and wisdom from above in order for us to understand the Word that we will be studying tonight. Thank you, O God, for granting our prayer, because we pray all these things in Jesus' name I pray. Amen. So, mauni ang ato karanatunan mga igsoon. Adunay tulo ka butang nga gibaligya ang Ginoo kanatong tanan. Okay? One, God wants us to buy from Him gold. Number two, God wants us to buy from Him the white raiment. And three, God wants us to buy from Him the eye salves. So these three things, no, atong i-tackle ini nga kagabion. But before that, naay gamay nga background ni ini ang konteksto, no? So, this context is about Laodicean church. Niadtong 600 AD, ingon diha sa Mr. Google, the area often suffered from earthquakes, especially from the great shock that occurred in the reign of Nero niadtong 60 AD, in which the town was completely destroyed. But the inhabitants declined imperial assistance to rebuild the city and restored it from their own means. So ato makita mga igsunan that the Laodicean is very rich. Even the relief from the other nation or country, no? Wala nila dawata tungod kay gusto nila i-rebuild pagbalik ang ilahang nasod, ang ilahang city nga diin ilaharagikan nga
kwarta or kanang paninapi. So grabe igsuon ato makita nga dato gid sila kaya naman wa sila magsalig sa hinabang sa uban kun dili nagsalig sila sa ilang kadato. Ug mauni ang hinungdan nganong mitubo sa ilahang kanang kinabuhi ang gitawag nato nga pride mga igsunan. And this becomes their problem, their pride. Nga usa nga butang maigsuon nga diin wala nila makita mismo sa ilang kagalingon. Ug ato ni sulbaron, no? Gani ang sulbad ini naaman sa versikulo 19. Okay? Apan mo diretso ta igsuon sa atong nga punto niining kagabion. Point number 1. There is a problem in pride. So una atay pride mga igsoon sa atong kinabuhi, dunay mahatag niya problema kung dili ta kabulong mulantaw unsa ni igsuon nga kahimtang sa atong mga kinabuhi. Tungod kay ang pride dili na siya musulti nga oy brother Roger, naa na kay pride. Dili siya pabalo nga Roger, naa na ko. Ako si pride, naa na ko sa imong kinabuhi. Okay? Mauni ang hitabo nganong gibadlong sila sa Ginoo tungod kay abi nila makisunan nga insakto pa ang ilang ginahimo niini nga kahimtang. So there is problem in pride. Okay? Kaya nga naman di ay, Laodicea was also known for its textiles, especially kanang white raiment or wool, and for its medical school and production of ear medicine, and undoubtedly the highly reputed Phrygian eye salves. Everything in which Laodicea could have confidence outwardly, which reflected its culture, lacked spiritually. Kay tungod sa ilang igsuon nga naa sila magoy nahimo manggod sa ilang kanang lugar nga mga special kaayo. Sila ra gyud nakahimo mo una nga nailado sila, daghan kay mamalit, nahimong kortaan ang ilang nasod, gani na ilado sila mga igsunan nga sila ang pinaka kanang city nga diin. Bulawan gyud nga city, no? Dato nga city. Bantugan nga city sa paninapi. Tungod kay naa sa ila ang kining tulo ka butang nga kanunay na isgutan sa Biblia. Nga mo hinungdan igsuon nga diin sila wa na kamatikod nga nawala sila sa papangalagad sa Ginoo. Og sa ato karon nga paglantaw mga igsuon kining tulo ka butang, ato ni sila mga igsuon nga lantahon nga usa ka butang igsuon nga dili gid unta angayan nga maanaa sa atong kinabuhi kay mahimutang delikado usab mga igsuonan basin og paparihotan ning katawhan kaniadto, no? Sumala sa Biblia. Ikaduha nga punto, why not give? Ngano man nga ang Ginoo naghimo man sa pag-awhag sa pagpalit ngadto kaniya nga pwede mo ta ihatag mo sa Ginoo nga libre. Ingon yung Ginoo nga ay counsel di nagtambag ko ninyo nga palit mo. Nganong di man lang nga ihatag nila sa Ginoo, mayon man Ginoo nga ato na lang yun ihatag sa inyo. No? Why did God did not give them ihatag na lang nila sa Diyos? So nga naman, doon ako'y nakita mga kaigsunan. Why? Because sometimes, kung naay usa ka butang, if there is one thing or something nga ihatag sa imuha, usahay mawala rin bili. Di ba? It does not give a value if kana sa kabutang, hinatag lang sa imuha. But, if that kanang something or things a result of your endeavors or kana gyud imuha gid siya nga gihaguan ba resulta sa imuhang kana ba gitigom ba kahana or imong gihaguan nga butang ni resulta nga naka-acquire kani anak ka butang, and it doesn't matter mga igsuon kung kana sa nga butang mahalon ba na siya or pratuhon ba na ka butang, kana sa nga butang muhatag gyud og dako nga value sa imong kinabuhi. So tiyan ta mga igsunan nga sa ako ganing kabahin, di ko maulo igsuon nga majority sa ako ang mga kanang butang puros ra gyud hinatag sakyanan, motor, polo, slacks, cellphone. Actually may igsuon di ko maulaw tungod kana panalangin sa Ginoo nga gigamit ang mga tawo nga muhatag na pud sa kuha. Gihatag gyud may igsuon. But as I assured mga igsuonan, kana ang mga butang mas masakitan pa kung igsuon og mawala sa ako kaysa akong pinalit nga butang. No? Pero sa ato mga igsuon sa kalibutan, kasagaran gyud mga igsuonan mas dako og value kanang ato gyung gihaguan nga butang nga diin imong gipatuluan og singot,
imong gihaguan sa pipila ka panahon unya sa imong pag-acquire ana nga butang imong gyud nakab-ot dako kay na bilig suon sa tuwa. Correct me if I'm wrong. No, majority mag-isunan. Kay naa po ko'y butang igsuon nga ako gihaguan nga grabe gyud lang bili sa kuha. So, regardless sa price pa igsuon kung imo nang na palit sa imong bilingon dako na siya bili. So mauna nga maybe God is kanang nag-imita, no? Nag-imita siya nga mopalitan ngadto kaniya kay kun kana sa igsuon atong pinalit ngadto kaniya matagaan nato og value sa atong kinabuhi. Okay? But the problem is kung saan mo na pagpalit? No, how can we buy when God is inviting us to buy from Him? Wa man tay ikapalit. Okay? Anyway, no money, no worry. Why? Because Isaiah 55 chapter 1 it says, "Ho everyone that is thirsty, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Ye come, buy wine and milk without money and without price." So magkahatag gihapon igsuon ang Ginoo di ay sa pagbaligya unya mo palita sa walay kwarta. Pero na ay baylo igsuon nga atoy bayad ngadto sa Ginoo. We can pay mga igsuon niining butang nga gibaligya sa Ginoo pinaagi sa ato ra pod nga pag-surrender sa atong galingon ngadto kaniya isip nga atong personal maluwas. Amen. Mao ni ang gusto sa Ginoo. Ang pagbaligya sa Ginoo mga igsuon, it is the invitation nga atong i-submit ang atong kinabuhi. We should submit ourselves to Him, no, to accept Him as our personal Savior. Mao gyud ang requirements. God doesn't need money because usa man ang kwarta sa iya. Ang langit ng puloy-anan puros bulawan, diamond ug tanan nga mga stones, mao nang puloy-anan sa Ginoo. Gamay ra na igsuon ang kwarta alang sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo kadtong mahalon. Unsa man ang mahalon? You and me. Gipalita sa Ginoo igsoon gilokata sa Ginoo dito sa Kalbaryo sa cross nga dako taog bili. Mauna nga walay si kinsa nga makaluwas nato, mauna ang dugo ni Kristo, maoy niluwas kanato dito sa Kalbaryo sa cross. Busa mauni ang invitation sa Ginoo. We can buy from Him those things mga igsunan through submitting ourselves to surrender our life unto Jesus. Now point number 3. Pride can blind or can be blind. Nga naman, tanawa, the church at Smyrna, though itself poor, when it was really rich. You can read it in Revelation chapter 2 verse 9. No? The church in Smyrna, they thought that they are poor, but when God sees them, the Lord said, "You are rich." The Laodicean boasted that they were rich, when in fact, they were poor. So doon ay nagkalahi igsuon nga panglantaw diha sa nagkalahi usab nga iglesia no sa 7 churches, yang usa naglantaw nga sila pobre, apan naglantaw sa Ginoo, no, di mo pobre, dato mo. Kini pong usa, the other one, they thought that they are rich, but God looked at him as poor. Why? Because the Smyrna, though wala sila kanang financial siguro nga kadakuon sa paninapi, wala pud sila dagko building sama sa Laodicea, apan nakita sa Ginoo nga ilang pagpangalagad insakto ayo nga nas tubangan sa Ginoo. That's why God look at him as rich. But the Laodiceans, they have this gold, this kanang special nga eye salves, tambal sa mata, ug napon sila cloth nga mahalon pud kayo, daghan po sila kwarta, but God sees them as poor. Nganuman, tungod kay ilang pagpangalagan pakisunan nakulang atubangan sa Ginoo. Perhaps we have here a hint of why this church declined spirituality. Tungod kay naa na sila igsuon sa gitawag nato nga comfort zone sa ilang kinabuhi, hayahay na gyud kaayo. They had become proud of their ministry and had begun to measure things by human standards instead of by spiritual values. Daghan man kog na tabang sa iya ha. Grabe ni amuha kay dako kay amo ang ministry, mas daghan mig nahatag ngadto sa uban. Sila kana makisunan gagmayra. Gagmayra po na ilaha gyud. Ang merit, no? So mao ni nitabo igsuon sa ilahang kabahin. Nahimo hinuon kabangdanan instead nga panalangin unta ang pribilehiyo sa pagdaghan sa paninapi apan nahimo igsuon nga babag sa ilang pagpangalagad. Mao ni nga gibadlong sila sa Ginoo. They were in the eyes
of the Lord, rich and miserable and poor. Mao ni hinungdan mga igsunan nga sila gyud makaluluoy, miserable, kapos or kung pobre mga igsunan tubangan sa Ginoo. Now, let us go to the three things that we would like to tackle. Kining una igsoon. Sa diha nga ang Ginoo nag-awag nato sa pagpalit sa bulawan, do kining bulawan igsoon dako maginigbili apan unsa ingon sa Ginoo? Palit kamo kanako og bulawan, nganuman kanang inyong bulawan dili na makadato ninyo, apan kining akong bulawan mamahimo gid mo tinuod nga dato. Okay? Now, the gold here is represent our faith. Kung ang bulawan makigsunan, no, those who know how to buy gold, iagi ginaigsuon sa kanang gitawag nato nga unsa gina kanang testingan bitaw, moadto mo punsyap unsa gina ila pang appraise, di ba? Ulayon, usa ka ba kayo basta i-appraise. Ila testingan kung tinuod magid na, ingon ana pud maisunan. The same with our faith. Sometimes matingal na igsoon na Ginoo nganong agi pamangkuani. Tungod kay lang taon sa Ginoo kanang faith nga sama sa bulawan makigsunan nga bililhon kayo tubangan sa Ginoo. Lang taon pud igsoon og tinuod ba gyud na. Mao po naghimo sa Ginoo sa mga Israelites. So, ingon ang Ginoo, ayaw mo anang inyong bulawan nga inyong gipadako nga nahimo ninyong garbo kung dili palit kanako niining pagtuo nga diin mas bililhon pa sa bulawan. They were urged to buy not ordinary gold but refined gold, referring to that which would glorify God and make them truly rich. Through its banking industry, the city had material wealth, but the church lacked spiritual richness. Mauni ang ilang kulang nagsunan. Basin baya igsoon sa tuang kinabuhi, doon nata igsoon pribilehiyo nga ato nadawat sa Ginoo, di man pareha to tanan, pero kabulok igsoon magamay man ako nga paninapi nga gihatag sa Ginoo nga pribilehiyo, kana igsoon panalangin man gihapon na. Og by kategory mag-igsunan matawag gihapon ta nga dato at tubangan sa Ginoo. So ang ato igsoon nga sigurohon kung naa man ta ni ana nga material nga kadato, ato pong sigurohon mag-igsunan nga naa pud ta sa kadato sa espirituhanon. Amen. Pribilehiyo ba anak, malipay beta nga kanabang daghan uban nangandoy nga naon ta ko yung motor. No? Nangandoy wagi ikapalit og motor. Mao na ako sa una bitaw. No, nangandoy ko nga Ginoo kanang gusto ko bahala na lang kanang kagang-kagang. Sayot gid punto. O bahala kagang-kagang auto. Gitagaan ko sa Ginoo kagang-kagang auto. Oh, niya mudagan, mapatay-patay, malipay na po ko ng ayoyon po nako. So, ana lang. No? Kanabang privilege ba? Ako ginanggilantaw nga privilege sa Ginoo. Kung imong tiniuray nga pangayoon sa Ginoo, no? Pero ang ato sigurohon mag-igsunan, manaa man ta niana o wala, kini yung gitawag nato nga spiritual richness. Nganuman kung naa ta na ni mag-igsunan, I'm sure kanang imong gipangandro igsoon nga langit ng pulianan ato ginaigsoon madtuan. Amen. Mao ni atong handom tanan. Now, ano tas kaduha nga butang igsoon? Kini gitawag nato nga cloth or white raiment. Nagrepresent isa mga igsunan sa righteousness. Mauni ang problema igsuon kanila kaniadto sa Laodicea tungod kay na-focus sila mga igsunan sa gitawag nato nga cloak may tawag niini sa uban or white clothes nga diin nalantaw nila igsuon nga mahal bililhon nga butang sa ilahang nga nasod o dili na focus ang ilahang kinabuhi mga igsunan sa pagpalit niini nga butang apan nakalimot sila igsuon unsa ang mas dako nga bililhon. Og nagrepresent igsuon sa righteousness tungod kay sila manggod nagpasigarbo na silang kagalingon nga bisan sa dakong alinog na itabo ni adtong 60 AD di na sa nakadumdawat sa tabang tungod kay oy dili makabarugbi sa among kagalingong kwarta. Di na sila kabulong-bulantaw igsuon nga nagkinahanglan sila og tabang silang kinabuhi tungod kay ilang gilantaw nga oy importante baya mi nga nasod kinaasa mo ang pinaka mahalon nga mga tambal, mahalon nga sinina ug mahalon nga butang kining bulawan. Di mi basta-basta. So ang ilang hitabo sa nagsuon, mao po ni, nang hinambog sila nga mas daghan sila na offer nga ministry, maybe, o uban pang nga butang nga ilang nahimo tungod kay daghan lang sila kwarta, maghatag sa kabus, kaya na buhaton. Magpakaon og lugaw sa mga bata, kaya na lang buhaton, sayo na gamay ra na. O sa pang naglalaing ministry, gamay ra na sila maigsuon tungod kay naalagi sila kwarta. Apan ang problema makisunan nang hinambog sila nga ilan ang binuhatan.
So karon ang Ginoo nag-imbitar kanila, no. Dili na mahimo nga mirit ninyo ang inyong pagpahinambog sa inyong gihimo. Ingon ang Biblia, bisan gani ang dautan kay balong maluoy, kay balong mutabang. Now, in theological study maigsoon, bisan ang usa ka tawo nga nihimo siya maayo sa isig ka tawo unya wala say Ginoo, dili gihapon na siya ma-consider as good action katubangan sa Ginoo. Why? Tungod kay ato lamang gihimo makigsuonan, resulta lamang ni igsuon kita ang katawan sa Ginoo nga kita ming tubag sa dihang kita giluwas sa Ginoo nga daw kita nautangan sa Ginoo mo nang atong exercise unsa ang karakter sa Ginoo. It is the result sa atong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo mauning kita as a reflector of Christ ato pong gi-offer ngadto sa uban. Amen. Apan diha sa Biblia makigsunan nga kining mga tawo nga bisan pa muhimo og pagtabang, muhimo og daghan nga mga unsa paning maayo ngadto sa uban kung wala gihapoy Ginoo sa kinabuhi, dili gyud gihapon ni sa igsoon mahimo nga righteousness atubangan sa Ginoo. Busa ang atong sulubon magigsunan, the righteousness of Christ nagpasabot na igsoon nga tanan natong buhaton magigsunan dili gyud bunga sa tuwa igsoon merit sa ato nga pagpaningkamot kung dili iya na ang Ginoong Hesukristo. Though they had beautiful clothes, they were urged to wear white clothes. It is the righteousness of Christ, symbol of righteousness which would cover their spiritual nakedness also. Wa sila kay balong igsuon nga sa ilang espirituhanong kahimtang nangahubo silang tanan tungod sa ilang pagkahambugiro, tungod sa ilang igsuon nga nala sila sa ilang comfort zone. As well as a major product of the area, Laodicea was especially famous for a black garment made out of black wool that they needed instead was pure white clothing. Tungod sa ilang igsuon nga pagpahinambog sa ilang nga nahimo kung unsa sila kadato, wa sila kabantay gid ang igsuonan nga sila hubo spiritually. Bisan unsaon nila igsuon pagsuot sa mga baga nga mga sapot sa ilang kahimtang kaniadto ingon ang Ginoo, no. Kanang inyong mga sinina bisan pag unsa ka mahalon, mahal para tibuok kalibutan, dili na makakaper ninyo mga taga-Minisiya ang ako ra gyung pagkamatarong. Mauni igsuon nga ang Ginoo nag-auhag kanatong tanan. He is inviting us to wear His righteousness, not our own righteousness, mga igsunan. Now, ikatulong nga butang. Mauni, the third thing is the eye salves. Now, it represents the Holy Spirit. We know that the eye salves, no, it is medicine for the eyes. Ingon pa nga bisan unsa daw kuno ang balatian o kanang sakit sa mata kung matuluan ni inig suon nga ointment sa mata, maulian yun. Pero ingon ang Ginoo, then Christ exhorted them to put salves on their eyes. A medical school was located in Laodicea at the temple of Asclepius, which offered a special salve to heal common eye troubles of the Middle East. What they needed was not this medicine but spiritual sight. Nga naman, tungod igsuon sa ilang kahimtang, bisan tuod naa sa ilang pinakadabis nga tambal sa mata, apan spiritually usab makigsunan nga buta gihapon silang tanan. Wa sila kakita sa ilang kagulingon nga hubo, wa sila kita sa ilang gulingon nga ang pride igsuon na nagyod sa matag usa nila ka mga gulingon. This is the problem. Og dili nila makita makigsunan kung dili nila matambalan ang ilang espirituhanon nga mata. Okay? The church at Laodicea is typically of a modern church, quiet and conscious of its spiritual needs and content with beautiful buildings and all the material things money can buy. Pero lagi, isuon kini nga ilang tambal dili gyud makaabli isuon sa problema sa ilang espirituhanong kahimtang. Busa ang Ginoo nag-iimbitar kanila. Christ or God is inviting them to buy from Him these eye salves which represent the Holy Spirit that will open our mind, no, spiritual mind, mga igsuon nga makita nato unsay sala, unsay dili sala, aron diin makita usab nila nga diin nga humo namang dili sila igsuon sa ilang pagkamakasala. The Holy Spirit mao ra ni sa igsuon ang maka-open sa ato nga mga mata. Din ato makita igsuon, we can see our nakedness in front of God. No?
pinaagi sa Holy Spirit, no, through the Holy Spirit, we will know what is good and bad. Unsay maayo nga buhaton, unsa ko'y dili maayo nga buhaton. So mauni ang imbitar sa Ginoo kanatong tanan sa pagpalit niini mga tulo ka butang aron kita igsuon mamahimo nga tinuod nga dato, mamahimo nga tinuod nga naay sapot, ug mamahimo nga tinuod nga makakita niini mga butang ilabi na sa espirituhan ng kahimtang. Now, alang sa pagtapos, mauni ang atong conclusion. Their being lukewarm spiritually was evidenced by their being content with their material wealth and their being unaware of their spiritual poverty. Mauni ang ilang problema makaigsunan sa Laodicea. Nganong gitawag sa igsoon nga lukewarm? Dili init, dili bugnaw, tungod kay wala sila ka balo unsa ang ilan ng kahimtang, no? Christ used strong words to describe them: rich, pitiful, poor, blind, and naked. So maunis na ang mga tao igsuon na diin gilantaw sa Ginoo nga usa gyud ka tawo nga makaluoy nga wa gyud mga sapot. Tungod kay wala sa kay sa kahimtang nga sila di ay tabangunon mismo. Ikaduha, the letters to the seven churches are God's X-rays, given to us so that we might examine our own lives and ministries. Judgment is going to come to this world, but it first begins at God's house. In these letters, we find encouragement as well as a review. So this is the love of God. Nung ngano man gyud nagihimo sa Ginoo nga giablihan igsuon ang ilang problema tungod kay kini mga tawhana nga lagad sa Ginoo nga naghandom og langit ng pulay-anan apan sila mismo sila gulingon wa lang gyud sila kabalo makisunan og wa koy makatambag tungod kay siguro mahadlok siguro apan ang Biblia igsuon nagpatin-aw nga kung ang Dios mo badlong maisunan according sa verse 19 kung ang amahan nga mubunal gani siyang anak mao na say amahan nga nagpangga pero kung ang amahan gani di ka mubunal daw sa anak mao ni ang amahan nga kapasagad ra si anak mauni ang ato nga gugma sa langit non nga amahan. And lastly, may our good Lord will help us to hear what the Spirit is saying today to our churches and to all the members of our churches. Kay mauni ang pinaka-importante makisunan, this is the most important sa atong kinabuhi, which is the Holy Spirit. That's why the General Conference is always promoting the 7-7 prayer to ask the Holy Spirit to be in us, especially in this end time. No? Hapit na yun, matapos ang kalibutan ng Igsoon. We don't know when. Pero hapit na yun makisunan. Akong balikon pag dito kung usab, the more Igsoon nga nagkadugay ang panahon sa atong pagpaabot, nagkaduol na yun ang pagbalik sa Ginoo. So manilain nga atong pangandaman makisunan kung dili ang mga panghitabo nga ato nang nasayran nga mahitabo sa kalibutan ang pagpangandam sa itong kinabuhi adunay kalangkuban igsuon sa pagpangayo sa balaan nga espiritu kay kung wala kay balaang espiritu malisod sa pagreading igsuon because our enemy not only literal physical enemy but we have also a spiritual enemy. So ato naman sa igsuon kontra pinaagi usab sa pagpangayo sa balaang espiritu nga mauni ang magmando, magtultol, mutabang kanato nining atong makulayahon igsuon samtang kita nagalawig ning kalibutan. Before I take my seat, my question is, would you buy from him? Good evening and happy Sabbath. Amen.